Hi Scorpio! Kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 for your July kapalaran. Tingnan natin ang energies connected sa'yo ngayon. Kamusta kayo guys? Namiss ko kayo Scorpio. Comment present para alam kong nanonood kayo. So, first card is Angel of Strength. Wow, may lion. You are strong. May liwanag. So, angel, yung nakikita ko dito, you are someone na talagang malambot yung puso mo at you are a blessing, Scorpio. You also have second chakra, Archangel Ariel. Okay. Glowing ka ngayon. Glowing ang aura mo. Number 27, walking away. Alam mo, hindi ka natatakot na tumalikod sa mga sitwasyon sa buhay mo na hindi nag-work out. Pwedeng nangyari na to sa past at pinanindigan mo yung mga desisyon na ginawa mo hanggang ngayon sa present. Or kung ngayon man ito, ang nakikita ko dito, talagang alam mo kung anong gusto mo sa buhay at ilalaban mo yon. So, kung may mga taong or kung may specific na tao na hindi ka pinahahalagahan, tinalikuran mo na yung taong yon or yung mga taong yon. Palaban. Natutuwa ako. Scorpio din nga pala ako guys. Ayan. Kaya sobra ako natutuwa sa mga cards na nakikita ko. You have Healer of the Ages number 51. Okay. Actually si Jesus Christ to. So, ayan. He is with you. Number 39, 5th chakra, Archangel Gabriel. Wow. Dami mong angels. So, Archangel Gabriel is the messenger of God. Number 17, action. Wow. So, you are taking action. Oh, merong naiinggit, envy. Okay. Appreciation. And deceit. Oh my gosh. 6th chakra, Archangel Metatron. Okay. Ang lakas ng intuition mo ngayon. Yung nga lang meron dito energy ng someone na manluloko or manipulative at merong naiinggit. Broken heart. Oh, okay. The world. Oh. So, pwedeng nangyari to sa'yo na meron kang iniwanan na sitwasyon kasi you were broken-hearted. Pero, you save yourself. Kaya since tinalikuran mo itong tao or sitwasyon na to, naging okay ka. Adjacent possibilities. Nagbukas yung maraming opportunities para sa'yo. Okay. Tingnan natin from the Romance and Love Oracle. Energies connected kay Scorpio. Secrets. Something is hidden from you. Someone isn't being truthful. Okay, sino naman to? Charisma. Love flows to you. You radiate charisma and charm. Wow. Okay. Trust. Guard your heart. Not everyone deserves your trust. So, may kadikang person, hindi loyal sa'yo itong person na to. Kung kayo pa rin o kung hindi na, pero sinasabi dito na, ayun nga, may nag-cheat sa'yo, pero huwag kang mag-alala Scorpio. You are very attractive, charismatic, and kailangan mo lang talagang piliin yung tao na talagang deserving na pagkatiwalaan mo. So, pwedeng dumating na yung taong yun, pwedeng hindi pa. Tingnan natin Alone time. Okay, mukhang mas gusto mo mag-isa ngayon. Spend some time alone. It will help you gain clarity on your relationship. So, yung time alone na yan, tumutulong yan sa healing process mo. And also, para din malaman mo kung anong klase ng relationship yung gusto mo or kailangan mo. Sacrifice. Okay, so, mukhang meron kang iniwanan na person na, syempre,
masakit para sa'yo, sacrifice yung ginawa mo. Pero, well, ito yung nakakabuti para sa'yo. So, hindi rin naman nasayang yung sacrifice na ginawa mo. Love may come with sacrifices. Evaluate what you're willing to give up. And then, heartbreak is a part of the human experience. It will pass. So, temporary lang itong nangyayari sa'yo na nasasaktan ka or nanghihinayang ka. So, kasi kung hindi din naman meant para sa'yo yung tao, talagang mas mabuti pang i-enjoy mo yung pagiging single and independent mo. Lalo na kasi marami namang ibang nagkakagusto sa'yo at ikaw na lang yung mamimili kung sino ba ang bibigyan mo ng iyong puso. Okay. Ano bang energy ng person na ka-deal ni Scorpio ngayon? Tingnan natin So, medyo na-overwhelm ka dahil sa mga nangyari sa'yo. Pero, kasi sa nakikita ko, nasa tamang landas ka eh. So, walang sayang, di ba? Walang, kumbaga, no regrets. Okay, we have the Knight of Wands. Okay, siya ba yun? siya ba yung person mo dito? Tingnan natin Oh, siya nga. King of Wands. Alam mo, gusto niyang mag-reach out sa'yo. So, gumagawa siya ng paraan or nag-iisip siya ng paraan kung paano kukontakin ka or makumbinsi ka na ang goal niya kasi dito is talagang ibalik yung connection na meron kayo. So, hindi to mag-reach out sa'yo para lang kamustahin ka. But, kumbaga, full effort na niya to, full blast na to. Kasi, yun talaga yung mission niya na makuha yung loob mo or magkaroon ng relationship with you. Okay? So, ayan, yun yung gusto niyang mangyari. And napaka-passionate ng energy. Baka ang kadil mo ay fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius, or someone na may ganong sign sa chart niya. Or kahit anong sign naman to, pero yung energy niya kasi dito is magte-take siya ng action, very passionate. And there's also attraction, syempre, strong attraction. Parang hindi kanya mabitawan. Dahil sa attraction na nararamdaman niya. And like I said, gagawa talaga siya ng paraan. So, this can be something unexpected para sa'yo. Okay. So, yun yung energy niya. Yun yung gusto niyang gawin. Gusto niyang mangyari. Pero, ibang usapan naman din kung meron nga mangyayari. Pwede kasing hindi ka na niya makontak or tingnan natin okay. Clarify ko muna. One more card. Oh, Queen of Swords. Oh my gosh. Sabi ko na hindi ka na makontak. Natawa ko bigla kasi nakatalikod ka dito. So, with the Queen of Swords, natuto ka ng lesson the hard way. Okay, you learned your lesson the hard way. So, pinaparamdam mo talaga sa kanya na nag-iba ka na. Okay? Hindi ka din natatakot na iparamdam sa kanya na ito na nga, naging nonchalant ka na dito. Kumbaga, wala ka nang pakialam. So, I feel like dati kasi, syempre si Scorpio ay talagang mapagmahal, di ba? Maalaga. Pero dito, talagang iba. And, pwedeng medyo sumobra yung pagiging mataray o masungit mo dito. Kasi may nakita ko dito na parang naiinis ka eh. So, siguro you have to kailangan mo ding i-check yung sarili mo. Kasi pag sobra ka ng naiinis, hindi na yon healthy, hindi na yon nakakabuti. Okay? And then, King of Pentacles is here. Napaka-serious mo ngayon when it comes to your career and finances. At pinipili mong manahimik lang. Okay? Tingnan natin. King of Swords. Okay. So, inobserbahan ka nitong person na to na gustong mag-reach out. Knight of Cups. Okay. Ano ba yan? Talagang umaasa tong person na to with the Knight of Cups. May problem din siya eh. And gusto man niyang mangyari to na magkaroon ng reconnection sa inyong dalawa. Pero may obstacles din siya na hinaharap ngayon. So, although andun yung romance,
may feelings talaga sa'yo itong taong to. At yes, mahal ka nga nitong taong to. Very romantic. Queen of Cups. Okay, so ito si Scorpio. And ini-enjoy mo ngayon yung life mo, very independent, at nagkaroon ka na din ng mga maraming achievements, especially sa career, finances, stability. Very independent, practical, ini-enjoy mo lang yung life. Knight of Swords. Parang straight to the point ka, ayaw mo magsayang ng oras. The Empress. Okay, you are someone na talaga na-attract mo yung love, yung abundance, prosperity, and wealth. Alam mo nga siya dito. I see someone na talagang tulala, nakatingin sa'yo, at gandang-ganda sa'yo itong person na to. Nakikita ka niya as someone na talagang maraming na-attract sa'yo, or you are someone na ibang level. Okay? And may mga emosyon itong si King of Cups. I mean, connected siya sa emotions niya. So, nagiging emotional siya dito. Okay. And with the Emperor, gusto din niya na gusto niya i-try talaga na mag-workout itong connection na to. So, sa huli guys, nakikita ko dito na ikaw pa rin yung magdidesisyon, Scorpio. Kasi, sabihin natin, oo, naiinis ka pa dito sa taong to, sa naging sitwasyon ninyo, or sa naging relationship ninyo. Pero, nakikita ko naman dito na itong si Divine Masculine, or Emperor, ay somehow, nagiging okay naman. May ilalaban din to. Dumating na din naman siya sa point na naayos niya somehow yung sarili niya para i-match yung Empress na energy mo. So, kaya ko sinabi na sa'yo manggagaling yung magiging desisyon. Okay. So, I don't know kung gaano ka stressful yung naging relationship niyo dito, or kung gaano ka toxic. Pero, nakita ko talaga dito na naging malamig ka sa kanya. At nagbago yung pakikitungo mo sa kanya. Pero sa huli, nahil mo din yung sarili mo. You are better. And in fact, marami ka pang ibang admirer. Ayan, Queen of Wands is also here. So, you are very charming indeed. Very, ayun. Okay, tingnan natin. Ano bang mga gustong iparating itong person na to, or gusto niyang sabihin sa'yo. Pwede lang niyang sabihin. Okay? Tingnan natin. Why do I feel this way? Okay, sabi ko na very emotional. In touch siya sa nararamdaman niya or sa feelings niya. I can't promise you anything. Oh my gosh. So, yeah, kaya sinasabing I can't promise you anything. Kasi sa totoo lang, gusto naman niyang gawin kung ano yung alam niya na makapagpasaya sa'yo. Kaso lang, hindi siya makaka-promise. Kasi, ayun, it could be pride, or parang, hindi ko ma-explain guys eh. Pero, kasi kung yung tao ay walang kinakatakot, kaya niyang gawin kung anong gusto niyang gawin. Pero, I see in this person na may guilty feeling siya. So, may ginawa siyang pagkakamali sa'yo. Kaya sinasabi niya ngayon, hindi ako makaka-promise. Bakit? Kasi, merong guilt eh. Ayun. So, hindi niya kayang maging vulnerable, ibig sabihin. Kasi, pag naging vulnerable siya sa'yo, pwede kasi siyang masaktan, pwede mo siyang i-reject, baka mapahiya siya. So, yun yung mga kino-consider nitong person na to. Will this pain ever stop? Ayun na nga. Kasi, ayaw niyang masaktan, ayaw niyang matalo. Mas priority niya yon kaysa magpakatotoo. Nakakatawa. Okay, what is the truth? It is dark without you. Oh my gosh. Why can't I tell you the truth? Parang ang dami nitong tanong. All about the truth.
I can't express myself. So, ayun na nga, ang dami niyang tanong, pero hindi niya mailabas yung sasabihin niya. Nakakaloka siya. So, pwedeng nagparamdam na to sa'yo, pero hindi naman din niya masabi or hindi niya ma-express. Kaya ikaw, syempre, wala ka namang kailangan gawin. Diba? Kasi, you have this energy na napaka-sacred. Hindi mo kailangan isipin kung ano man ang gagawin niya, sasabihin niya, kung ano man yung intention niya sa'yo. Kasi you have everything that you need. Hindi mo kailangan itong taong to. Kung siya yung may kailangan sa'yo, so siya yung dapat magsalita or mag-reach out. Kailangan i-express niya kung talagang kung talagang gusto niya si Scorpio, di ba? Okay. I need to hold back my true feelings for you. Why can't I move on from you? Okay. Nagpipigil siya ng damdamin niya at hindi siya maka-move on. So, the more kasi na pinipigilan, the more din siya na hindi umuusad or nagiging stuck siya. Hindi siya naka-move on. Ayan, hindi siya nagpapakatotoo. Ayun talaga yun. It is all too much. Oh, okay. So, I feel like hindi na naging healthy itong connection na to. And you deserve someone na magbibigay ng healthy relationship, loving relationship sa'yo, Scorpio. Oh. So, isang reason din kung bakit hindi siya maka-move on kasi may attraction pa rin sa'yo, itong person na to. At, yun, hindi ka niya makalimutan. I don't want to be alone. Oh my gosh, feeling niya alone siya pag wala ka. So, sabihin na natin na hindi na kayo magkarelasyon, posibleng may bago na siyang karelasyon. Pero, pag wala ka, feeling niya alone siya. May bago man siya o wala, pero dapat andun ka. So, nakita ko dito yung pagiging selfish nitong person na to at pagiging user. Ayan. So, yeah, grabe yung pagsisisi nitong taong to, as in, grabe. The way I have treated you was wrong. O, diba? Kasabi ko lang, nagsisisi siya ng bongga. Kasi hindi ka na niya ma-reach. Ayan, okay ka na eh. Okay, tingnan natin. I can't make you happy. So, ayun na nga. Okay. What's coming towards you now? Tingnan natin. Ano paparating ngayon for Scorpio? Pets. Getting a new pet. Giving a current pet more love. Ang cute naman. So, sino tong may pet? Date night. Get ready to be wined and dined. Oh, may celebration. Guardian. A lost loved one watches over you. Challenges. Make a decision. Work on inner healing. Okay, so you need to work on inner healing kasi yung mga challenges na yan, kayang-kaya na yan ni Scorpio. Pero ang mahalaga dito is yung spiritual na lakas na meron ka. So you need to pray and to connect with God. Oh, merong nag-no. Okay. So, it's not the right time. Ayan, sabi dito, it's not the right time. Okay. Gambling, problems with addiction or gambling, bad finances. So, kung yung question mo is about gambling or taking a risk, sabi dito, no. So, don't take a risk for now. Okay? Liar. Okay. Merong sinungaling around you. Be careful of someone sneaky. Let go, make room for the new beginning on its way to you now. Okay. Narcissist, someone is too full of themselves. Moving, change of residence, moving in with your partner. Yeah, so, meron dito yung kadil mong person ay so full of themselves. Okay, siguro pinagdadaanan mo yan ngayon. Cycles, fate, karma, something ending, something beginning, pregnancy, someone is expecting. Okay, so, hindi kailangan literal na mabubuntis kasi yung energy nito is pwedeng
ikaw ay maselan, or energy din to ng the Empress eh. So, abundance, yan yung na-attract mo ngayon. And as dito sa Fate Karma cycles na card, so merong blessings na bumabalik eh. Ayan, something na deserve mo yung blessings na yon. Distance, you and your partner may be physically or emotionally distant. Okay, so yan yung mga paparating. Pero gusto kong i-check from the tarot cards yung energy connected dito sa person na ka-deal mo ngayon. Okay, alisin ko muna yung mga cards dito. Ayan, okay. Tingnan natin, guys. Scorpio. The Fool. Oh, gosh. Hermit. Okay, the Fool crossed by the Hermit. Okay, so may bagong simula ka dito. You're taking the leap of faith. At ang focus mo dito is yung dreams mo, ambition, desires, itong star mo. So, mag-isa ka dito, Scorpio, with the Hermit. Nagtatago ka in a sense na parang ayaw mo munang makipag-usap or ayaw mo munang kumonek sa outside world. Also, hawak mo yung wand. So, you are creating something or you are creating your dream life. 9 of Swords. Okay. May sinistress ka dito. Tungkol sa something na hindi mo makontrol. So, I feel like you need to release something, itong situation na to. Kasi wala ka namang magagawa sa situation na yan eh. So, hindi na para problemahin mo yan. Wheel of Fortune. Okay, change is coming. Page of Swords. So, kailangan mo lang talagang mag-focus sa priority mo. Kasi mukhang nadidistract ka nitong person or situation na hindi mo naman makontrol. Sa bottom of the deck, the Sun. You have clarity. You have a new beginning. Okay. So, actually, okay ka naman eh. Medyo nagsistress ka lang sa mga bagay na hindi naman talaga priority. Kasi nakikita ko dito with the Sun card, very positive in fact yung energy mo. So, this could be anxiety or attack na gumugulo sa isip mo. Pero itong mga thoughts na ito na hindi maganda ay hindi mo naman kailangan problemahin. Sabi ko nga, mukhang ganun lang kasimple yung, yung problem mo dito. Sa nakikita ko, based dito sa mga cards. Also, you are going through a big change and transformation with this Wheel of Fortune. Umiikot yung gulong ng kapalaran at sa pag-ikot nito, andun yung growth, expansion, swerte. So, kaya may mga challenges din na kailangan mong harapin. I feel like sinasabi sa'yo ng mga angels mo dito na ingatan mo yung energy mo kasi para, protection mo sa sarili mo. Protect your energy. King of Cups. Okay, marami kang mga pangarap. Okay, tingnan natin yung supportive energy. We have King of Pentacles, 4 of Wands, 5 of Pentacles, and the Page of Pentacles. Conflict with this person. And, pwede kasi itong person na to ay selfish. Sarili niya yung iniisip niya. Kaya, sa totoo lang, okay kayo. May commitment dito eh. Ayan, 4 of Wands. Pero, somehow, nagka-clash kayo. Or magulo. Okay? May conflict sa inyo. Okay. 3 of Cups. So, this could be connected sa friends, family. Kasi mga babae yung nakikita ko dito eh. Parang nag-uusap-usap. Okay, and merong person dito. Oh, the Lovers. Nagulat ako sa picture. Okay. So, itong person na to, sobrang mahal ka nitong person na to. Soulmate or twin flame connection mo. Temperance. Wow.
Alam mo, sabi dito, naghihintay lang talaga itong person na to. Hinihintay ka niya, gusto niyang mag-reach out sa'yo. Sagittarius energy, Gemini, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Yun yung mga signs na malakas dito. Although this can be any sign. Okay. So, about this person, merong attraction dito, guys. And, sobra siyang emosyonal. Okay, actually nasagap na natin to kanina, yung person na in touch siya ngayon sa emotions niya eh. So, kung dati naging malamig sa'yo to, ngayon kasi sobra siyang connected naman siya sa emosyon niya, nararamdaman niya lahat. Okay? So, ayun, hinihintay ka niya. Ayun lang yun. Yun na yun. 8 of Swords. Nakatrap. Justice in reverse. Alam mo, grabe, sobrang panghihinayang niya. Parang feeling niya dito na wala na siyang magagawa sa sitwasyon. Nag-reverse pa yung justice, kaya gustuhin man niya na ibalik yung balance sa relationship or sa connection ninyo, pero ayun, naka-reverse eh. So, malungkot siya. Sobrang lungkot niya. Nakakaawa naman, pero sabi ko nga kanina eh, ikaw yung magdidesisyon dito, Scorpio. Kaso lang ang tanong is, paano ka naman magdi-decide kung yung person naman ay wala naman ding guts na mag-reach out sa'yo kasi nga nagigilty siya sa mga nagawa niya sa'yo in the past. So, yun yung challenge talaga dito sa sitwasyon ninyo. Yun yung problem talaga. So, yun na yun. Yun na yung kasagutan. Malungkot siya kasi feeling niya, isa-sacrifice niya tong pagmamahalan ninyo. Dahil nga sa hindi to nag-work out. Yes, this is someone who easily gives up kasi nagigilty siya. Nagkaroon ng third party. Ayan o. Pwedeng tatlo pa yung naging kabit nito. Or tatlo kayo. Yung karelasyon niya. Pwede. Ayun. Death card. Ending. So, nabuko mo to. Kaya, nakaranas siya ng depression. Nung natauhan kasi siya eh. Natauhan siya. Pwedeng hindi niya inakala na magtatapos yung relationship nyo. Kaya siya nakaranas ng depression kasi nag-sink in sa kanya yung mga ginawa niya, tsaka yung naging reaction mo, at the fact na hindi na maibalik sa dati yung connection. Kasi very pure pa rin yung nararamdaman niya hanggang ngayon para sa'yo. So, kung nawalan man to ng pagmamahal sa'yo, well, sabi ngayon dito na meron na ulit. Nakakatawa. Yeah, yun kasi lumabas dito eh. Meron na ulit. Mahal ka niya. Kasi nagkaroon siya ng third party. So, malamang nawalan talaga siya ng pagmamahal sa'yo. Andito yung death card. Natauhan siya kasi nga hindi mo naman pinilit yung sarili mo sa kanya. Tumalikod ka nga eh, di ba? So, ngayon gusto niya ng bagong simula at gusto nga ngayon i-pursue ito or ikaw. Ayan, dalawang ace. New beginning. Ace of Cups, Ace of Wands. Very passionate siya dito. And may attraction, okay, may emotions. So, yun nga yung nakakatawa eh. Kasi minsan, kung kailan pa naging ready yung isang tao, saka naman nawala. Yung naisip ko dito, yung pumasok sa isip ko is yung saying na aanin pa yung damo kung deads na yung kabayo. Ayan, nakakatawa actually. Pero ganun talaga. Ayan. So, I don't know kung yeah, kasi kayo naman ang magdidesisyon about this, guys. Ako pinapakita ko lang yung energies na connected sa'yo. And for this specific reading, ito yung lumalabas dito na yung person na ito ay may gusto pa rin sa'yo, Scorpio. Ang kakaloka. Okay, now we have the 6 of Cups and the 9 of Cups. Alam mo, proud siya na may past kayong dalawa at para siyang natutuwa or kinikilig. And pwedeng nagre-reminisce siya ng mga times na masaya kayo. At something about sa past na nare-recall niya. Okay, pero then, andito din yung realization na wala na yung tapos na past na yun eh. Grabe. The Judgment card and the King of Rods.
Okay, so ito na nga. So, pass na to. Pero, alam mo, nakikita ko dito, ito ha, sinasabi pa rin dito, maghihintay pa rin ito at umaasa pa rin. Yun nga lang guys, mag-ingat kayo kasi may nakita din akong parang merong family, oh. Ayan. So, pwede niyang gawan ng paraan na, kunyari, may family siya, may anak siya sa iba, tapos meron ding ikaw. So, ayun, dahil dito, so, hindi to sa lahat magre-resonate ha. Pero kung sino to na may family na itong person na to, so hindi na to pwede sa'yo. Okay? Pero if ever na wala pa naman, merong iba sa inyo na may anak kayo ng person na yan. So, kung wala din naman siyang ibang family, so pwede pa yon. Pero itong isang to na may family, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, or any sign, pero yung person mo dito ay very maparaan. Manlilin lang. Yan yung naririnig ko, guys. So, ayan, ingat-ingatan mo to. Wag na ito. Okay? So, pwede din kayo magpa-private reading kasi sa private reading, ikaw mismo yung yung i-reading natin, guys. Ngayon kasi, hindi naman lahat sa inyo ay makaka-resonate kasi nga general reading to. Pero if ever na ikaw to, kasi marami din kasing nagsasabi na parang personal reading yung mga readings natin dito sa channel. So, let me know, i-comment nyo. Okay. So, what's the outcome for Scorpio? 3 of Wands. Queen of Swords. Oh! 6 of Wands. And, okay, 4 of Cups. Oh, parang nagiging okay ka na. Nag-reverse na yung 4 of Cups. And ang nakikita kong nangyayari dito is, it's like, may iba ka mga options na tinitingnan at ini-enjoy mo. Parang ang nangyari dito ay tinitingnan mo yung sitwasyon mo on a different level na kumbaga pwede kang mag-entertain ng iba-ibang mga options mo pero magiging wise ka na at mas ginagamit mo ngayon yung utak mo. May nakita akong communication with another person or persons. So, yeah, pwedeng may iba ka pang person na magkakaroon ng reconciliation. Kasi mukhang nasa past mo din tong other person or persons na makakausap mo, makaka-reconnect mo. Okay. Pero, meron dito na other person na parang ayaw mo naman. Kasi tingnan mo to, umaayaw ka dito. May offer to sa'yo. Okay? Pero sa nakikita ko, so far, ayaw mo, tinanggihan mo, or tatanggihan mo. Communication or travel, paparating. 7 of Swords, 7 of Cups, 10 of Cups. Okay. Ang dami mong options na tinitingnan dito, pero yeah, yung goal is for your happiness. Parang priority mo lang talaga yung happiness mo. Parang hindi ka na nagdudwell sa mga nangyari sa past. Ang bilis mo din mag-move on. Yan yung mga energy na nakikita ko sa'yo ngayon dito. Merong younger person na ka-deal mo. Okay. So, pwedeng another situation yan. Pwede yung anak, pwedeng kapatid, or someone younger. Okay. Magician. Oh, the star is here. Okay. So, okay, you're on the process of healing and may mga bagay lang dito na na parang parang kinakabisihan mo to. Mga ordinary things sa bahay, domestic situations. Okay. Okay, napapagod ka. Sobrang pagod ka. Okay, may mga breadwinner dito na Scorpio. Okay, nakikita ko na bibisi ka. Pero ang ganda ng aura mo dito. And napakaswerte din. May dalawang pentacles ka dito. So, kailangan mo lang i-balance. Okay?
pag-level up yung nakikita ko sa finances mo. And bagong-bago din yung energy mo with the Page of Wands. Pero mukhang napapagod ka, okay? And yung energy mo dito ay talagang nakafocus ka dito sa pentacles mo. Pera, trabaho, career. So, napakaswerte naman when it comes to your career, your finances. So, ayun. Masaya naman ako for you, Scorpio. Okay. So, anong mga messages para sa'yo ngayon? Actually, kaka-new moon lang nitong July 14, yung new moon. Pero hanggang ngayon, syempre, andun pa rin yung energy. New moon is a time for releasing and a time for new beginning. Okay, so tingnan natin yung mga energies connected sa new moon na ito. So, you have clear mind. Be realistic. Responsibility. Blessings restored. Wow! Release the past. Release resentment. Harmonize. Oh, wow. Okay. So, mukhang nag-a-adjust ka. Okay. Mukhang meron trigger dito. Pero alam mo yung nangyayari. Kaya, kaya mong mag-adjust or kaya mong i-harmonize. Ayan, para magkaroon ng harmony. Release sadness. Dive deep. Wow. Okay. So, yeah, because Scorpio is a very deep sign, di ba? Ang mga Scorpio ay very deep. Transform. Release hatred. Okay. So, you are going through a transformation and ang dami ding ito, merong sadness, merong hatred, resentment, pero alam mo itong mga challenges na to, it's an opportunity for you para ma-improve mo yung sarili mo and to be the better person. 11-11 on the screen now. Kasi andito din yung blessings sa'yo eh. So, sino ka para para maging matigas, di ba? You are so blessed. Forward movement. Ayan, umuusad ka. Forgive, peace. Yeah, yung message para sa'yo is to transform the energy, release mo yung hatred, at mag-move forward at magpatawad. Okay. Okay, meron pa ba? Freedom arrives. Wow, okay. Inner peace. Wow, I love that. So nice. So, nafe-feel mo na nagiging malaya ka, nagiging at peace ka dahil sa mga healthy choices na ginagawa mo. Okay, tingnan pa natin mga energies. Mag-wish kayo. Kuha tayo ng sagot sa wish nyo. Okay. For Scorpio. Okay, tapos angel numbers for Scorpio. Ay, ito. Hindi kasama to. Angel numbers for Scorpio. Okay, dalawa. And mensahe galing kay Universe. Mga dalawang mensahe. Okay, Scorpio, ready ka na ba? Okay, ito. Buksan natin. Anong sagot sa wish ni Scorpio? Reconsider. At kung kailan mangyayari ang wish mo ay a year from now. Ba't ang tagal? At ang advice sa'yo, recovery. Oh, wow. So, mukhang meron kang process of recovery. So, itong reconsider, I feel like ito yung pagbabagong nangyayari sa'yo ngayon, Scorpio. And
you have to be patient, okay? Kasi parang ang haba a year from now. Pero, I'm hearing na it's going to be worth it, Scorpio. Kaya, enjoy mo yung process. Okay? Enjoy lang. Be happy. Kasi, malaking blessing to. Kaya din natatagalan. I mean, yun, natatagalan. Good things come to those who wait, Scorpio. Kaya laban lang. Okay? Angel numbers 13 clarity. Tapos yung isa 11 intuition. As the storm passes, the clarity is felt faster than a lightning is seen against a dark sky. The divine is reminding you that clarity is readily available. All you have to do is ask. You have weathered the storm and now the sky is clearing. Okay, so naliliwanagan ka na ngayon, Scorpio, kung nanggaling ka sa isang sitwasyon na naging mahirap para sa'yo. Pero ngayon, eto na. Ito na yung bagong simula para sa'yo. Affirmation, loving energy surrounds me and I trust that the clarity I feel is the answer I need. 11 intuition, trust in yourself. Your inner whisper is working hard to let you know that it is guiding you. Listen in. What is it saying? Feel it. Where is it telling you to go next? See it. Close your eyes and allow. Trust the path you are on. Okay, Scorpio, mukhang nasa tamang landas ka naman. Nagbubukas yung intuition mo ngayon. Lalong lumalakas yung intuition mo ngayon. At sabi dito, pakinggan mo yung intuition mo at magtiwala ka sa landas mo ngayon. Okay? Ayan, nasa tamang landas ka sa nakikita ko dito. Affirmation, my intuition speaks to me and I listen. I trust that all things are happening for a purpose. Okay, so from the universe, the moment I realign with love, clear direction is presented to me. Wow, guys. So, talagang ikaw ay naliliwanagan ngayon at nagkakaroon ka ng direksyon. Yeah, di ba kanina may clear mind? Ito yun, oh. Ayan. So, ngayon naman sabi dito, clear direction. There is a stream of love supporting my dreams. Ayan, Scorpio, yung mga pangarap mo, talagang sinusuportahan ka ni God, ng mga angels mo, ng universe. Kaya, sabi ko nga, i-enjoy mo lang. Ayan, just go with the flow and i-enjoy mo yung love na yan. Ayan. Okay, guys, that's what I have for you, Scorpio, for your July kapalaran. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell kung kailangan nyo ng gabay. Pwede kayong magpa-private reading. One-on-one session po yun through video call. Message nyo ko sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details. I-click nyo po dyan. 444 on the screen now. Ayan, di ba? May pa-angel numbers tayo. And also, check out my Instagram. If you want to start your crystals journey, may mga crystal bracelets with prayers, intentions, and special mantras. Tutulong sa'yo para gumanda yung energy mo, para maalis yung bad energy, to welcome good energy. And syempre sa manifestation mo, marami pang benefits. Iba-iba din po yung benefits. Depende sa kung anong crystal yung gagamitin ninyo, guys. So, tingnan nyo po sa Instagram ko or i-message nyo ako sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung mga details. So, thank you again, Scorpio. I love you guys. Have a good day. God bless you all. Stay safe and see you again soon. Bye!